May mga taong darating sa buhay ni Martha, pero walang nakakasigurado kung mananatili ba ang mga taong iyon o dadaan lang. Kaya para sa kanya, bukod sa pamilya at sa ilang pinagkakatiwalaang kaibigan niya lamang ibinubuhos ang kanyang oras at atensyon. "Oh, anong problema mo dyan?" Tanong ni Martha sa kaibigan nang lumabas siya mula sa kwarto. Katatapos niya lang maligo. May tuwalya pa nga siya sa ulo. Naabutan niya si Stephanie na palakad-lakad at halatang hindi mapakali. Si Stephanie ang kaibigan at kasama niya sa boarding house. "Hoy, ano? Ayos ka lang ba?" Tanong niya ulit sa kaibigan. Humarap sa kanya si Stephanie. "Martha, anong gagawin ko? Yung kapenpal ko pupunta daw dito sa boarding house natin." Natawa naman siya. "Ah, yung graduating student ba o graduate na ba yon ng BS Marine Transportation? Yung mahilig sa 'This letter is come from the bottom of my heart'? Yun yung intro niya kapag nagsisend ng sulat sa'yo, diba?" "Oo, siya nga." Agad na pagsang-ayon ni Stephanie. Kumuha si Martha ng pandesal sa lamesa at sinimula na yung kainin. Umaga pa lang, pero namomroblema agad siya sa mga gagawin niyang takdang aralin na kailangan ng ipasa sa susunod na araw. Nagkasunod-sunod kasi ang kanilang activity, kaya naipon iyon at dumagdag pa ang nalalapit na exam, kaya kailangan talagang mag-review ng mga major subjects, kaya hindi niya iyon nagawa kaagad. Alam ni Martha sa kanyang sarili na hindi naman talaga siya matalino. Kaya nga nagdodoble sipag siya sa pag-aaral para kahit papaano masuklian niya ang sakripisyo ng kanyang mga magulang. Iniiwasan niya talagang magkaroon ng bagsak hanggat kaya niya. "May problema ako, Martha. Baka naman pwede mo kong tulungan." Halatang kinakabahan na sabi ni Stephanie sa kanya. "Ano ba kasi yun?" Tanong naman niya pagkatapos humigop ng kape. Inayos nito ang salamin sa mga mata. "Ikaw kasi yung kilala niyang Stephanie. Teacher mo yung sinama ko sa sulat. Pasensya ka na." Naibuga ni Martha ang iniinom na kape. May tumulo pa sa baba niya. Gulat na gulat siya sa sinabi ni Stephanie. Ibinaba niya ang hawak na tasa at tuluyang lumingon sa kaibigan. "Ano? Anong ginawa mo? Tsaka bakit picture ko? Baliw ka ba? Ikaw ang kapenpal tapos picture ko yung ipinadala mo." Medyo naiinis na sabi niya rito. "Pasensya ka na talaga. Kasi nahiya ako eh. Ang gwapo niya dun sa pinadala niyang picture. Humingi siya sa akin ng picture kaya nahihiya akong ipadala yung sa akin. Baka ma-turn off siya dahil pangit at mataba ako." Tiningnan ni Martha si Stephanie. Mataba ito, pero ni minsan, hindi niya ito itinuring na pangit. Pango ito at medyo nakikita pa ang butas ng ilong, pero kung magdadayet lang ito, hindi na sobrang mapapansin ang shape ng ilong nito. Isa pa, mas makinis at maputi pa nga ito kaysa sa kanya. Pinameywangan niya ito bago magsalita. "Bakit mo naman ginawa yon? Hindi nga ako nakikipagpenpal tapos isasali mo ako sa ganyan." "Sige na Martha, tulungan mo ako kahit ngayon lang. After nito di na kita guguluhin. Titigil na ako sa pakikipagpenpal sa kanya. Ako na yung gagawa ng assignments mo sa loob ng 1 buwan, basta pumayag ka lang." Pakiusap pa nito sa kanya. Napailing si Martha. "Bakit hindi mo nalang sabihin sa kanya ang totoo? Saka kayong nagsusulatan. May feelings ka na dun na." Martha, hindi pa naman sobrang lalim. Landi-landi lang. Kaso, nahihiya ako. Galing pa kasi siya sa malayong probinsya, bumiyahe pa siya papunta dito para lang makita ako. Tapos mabubulaga yun. Ako pala yung kapenpal niya. Kawawa naman yung tao. Pangungonsensya pa ni Stephanie. Sa akin, di ka naaawa.
Pabayaan mo na lang yun. Kung di ba naman kalandian ang pinapairal. Napairap ang sabi ni Marta. Naputol ang usapan ng magkaibigan nang biglang may kumatok sa gate ng kanilang boarding house. Tarantang-taranta si Stephanie habang siya kalmado at tuloy lang sa pagkain. Sige na Marta, ikaw nang humarap sa kanya. Naiiyak na pakiusap ni Stephanie. O sige na, ngayon lang to ayoko nang maulit pa. Tsaka yung assignments ko sagutan mo na. Si Marta na nga ang lumabas para harapin ang dumating na bisita. Wala siyang ideya kung ano ang itsura nito pero binuksan niya pa rin ang gate. Bumungad sa kanya ang isang gwapong lalaki, mistiso at may matamis na ngiti sa mga labi. May dala pa itong isang kahon na may lamang pulang rosas at isang balot ng tsokolate. Good morning! Ikaw ba si Stephanie? Tanong ng lalaki sa kanya. Humalukip-kip naman si Marta. Oo, bakit? Mas lalong napangiti ang lalaki. Ako si Robert, yung kapenpal mo. Masyado ba akong maaga? Nastorbo yata kita. May towel ka pa sa ulo mo. Tinanggal agad ni Marta ang towel sa ulo niya. Sa sobrang aligaga ni Stephanie kanina, nakalimutan niya ng bagong ligo pala siya. Sa pangyayaring iyon, hindi lubos akalain ni Marta na iyon pala ang magiging simula ng pagbabago sa buhay niya. Umalis si Stephanie dahil isinama ng mga magulang sa Amerika upang doon na ipagpatuloy ang pag-aaral. Habang siya naman, nagpatuloy sa pag-aaral. Pero si Robert, bumalik at liligawan pa siya. Stephanie, hindi ko alam kung may nagawa ba akong mali sa'yo. Hindi ka na nakikipagpalitan ng sulat sa akin. May mali ba akong nagawa? Kausapin mo naman ako. Pakiusap ni Robert sa kanya. Naririndi na si Marta. Kalalabas niya lang mula sa campus at hindi niya inaasahang nandoon si Robert na nag-aabang sa kanya. May dala pang teddy bear at mga bulaklak. Humarap siya sa binata. Tatapatin na kita. Hindi ako si Stephanie. Kaibigan ko yon. Martha talaga ang pangalan ko. At saka hindi ako yung kapenpal mo. Nahihiya lang siyang magpakita sa'yo kaya picture ko yung naibigay niya nang nagsusulatan pa kayo. Ngayong alam mo na, tigilan mo na ako. Huwag ka nang sunod ng sunod sa akin. Subalit ang pakiusap na iyon ay hindi dininig ni Robert. Patuloy pa rin ito sa panliligaw sa kanya at pagbisita sa boarding house. Kahit madalas, pinapauwi niya na lang ito. Kahit anong gawin niyang pagtataboy, ayaw magpaawat ni Robert. Pagod na siyang paulit-ulit sabihan ng binata. Kaya sa huli, hinayaan niya na lang na umaligid sa kanya. Saan ka pupunta? Tanong sa kanya ni Robert pagkalabas sa boarding house. Uuwi ako sa mga magulang ko. Dala ko yung mga marurumi kong damit, tsaka sem break na. Sumunod agad ito sa kanya. Teka lang, sasama ako. Gusto kong magpakilala sa mga magulang mo bilang manliligaw. Natigilan siya sa paglalakad at iritang-iritang lumingon kay Robert. Baliw ka na ba? Hindi ako pumapayag na magpaligaw sa'yo. At ano, bakit ka pupunta sa amin? Gusto mo bang mahabol ka ng itak ng papa ko? Ngumisi lang ito. Malinis naman ang intensyon ko, kaya nga gusto kong humarap sa mga magulang mo. Napairap na lang si Marta. Labag talaga sa loob niya. Gayunpaman, kahit ayaw niya, hindi niya rin naman pinigilan. Wala lang talaga siyang pakialam sa lalaki. Ano? Nanliligaw ka? Gaano mo na katagal nililigawan tong anak ko? Istriktong tanong ng ama ni Marta nang sumama sa kanya pauwi si Robert. Halos magdadalawang buwan na po sir. Galing pa po akong Cagayan de Oro. Pumunta po ako rito para sa schooling ko at makasampa sana ng barko. Bumibisita po ako sa anak ninyo sa boarding house niya para manligaw.
Pag-amin ni Robert sa mga magulang ni Martha. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Hindi po ako nagpapaligaw. Ni minsan, hindi ko po pinayagan yung lalaking yan. Pero pinapatuloy mo sa boarding house mo? Hindi ba't wala na si Stephanie doon? Kayo lang nitong si Robert ang naiiwan doon? Nagdududang tanong ng papa niya. Umami naman si Martha. Opo, pinapatuloy ko po. Pero wala naman po kaming ginagawang masama. Pero anak, anong sasabihin ng mga tao sa'yo? Baka kung anong sabihin sa'yo, nandito pa sa atin si Robert at kasama mo pa nung dumating ka. Huminga ng malalim si Martha. Ayaw makinig ng mga magulang niya. Alam niya sa kanyang sarili na wala naman talaga siyang ginagawang masama. Pero dahil masyadong concern ang mga ito sa sasabihin ng ibang tao, nadadamay tuloy siya. Buong bakasyon ay nanatili si Robert sa kanilang tahanan. Hindi naman sobrang sama ng ugali ng mga magulang niya para itaboy ito, lalo na at malayo pa pala ang pinanggalingan. Ano bang balak mo, iho? Hindi ka na umuwi. Ano bang gusto mong mangyari sa inyo ng anak ko? Tanong ng mama niya kay Robert. Mahal ko po ang anak ninyo. Hindi naman kita mahal. Umalis ka na nga dito. Ginugulo mo lang ang buhay ko. Uy ka naman ni Martha. Umiling naman ang papa niya. Hindi na natin pwedeng paalisin si Robert. Alam ng mga tao sa labas na boyfriend mo na ang lalaking ito. Hindi rin umuuwi. Total, nakapagtapos na naman itong si Robert, di magpakasal na lang kayo. Tsaka narinig kong pinagchichismisan ka ng mga kalapitbahay natin. Ayokong makarinig ng kung ano-anong paninira sa'yo at baka makagawa ako ng hindi maganda. Napatayo si Martha. Ano? Papa, ayoko magpakasal sa kanya. Nag-aaral pa po ako. Pwede ka namang mag-aral habang kasal kayo. Ayaw ko lang makatakas to rito at madungisan ang pagkatao mo. Mukha namang maganda ang hangarin ni Robert at nararamdaman kong mahal ka niya. Kaya siguro mas maganda na rin magpakasal kayo. Suhestyon ng kanyang ama. Napairap si Martha. Pakiramdam niya na iipit na siya sa sitwasyon. Gusto niyang suntukin si Robert sa sobrang inis. Talagang nakuha na nito ang loob ng kanyang mga magulang. Mabait ito at kasundo ang lahat kahit na ang mga kapitbahay nila. Isa pa, kahit hindi niya man aminin, kahit papaano ay may nararamdaman na siya para sa binata. Siguro dahil hindi naman talaga ito ganoong kahirap mahalin. Di minsan, wala siyang ipinakita o ginawang masama kay Martha o kahit na kanino. Bukod sa pagiging magalang makipag-usap ay masipag at talagang marunong itong makisama. Dahil mayor ang ninong ni Martha ay nagpakasal sila sa munisipyo. Tutol man siya sa lahat ng nangyayari, pinatunayan naman ni Robert na deserving ito sa kanya. Tumutulong ito sa negosyo ng kanyang mga magulang. Inaalagaan siya nito ng mabuti at hinahatid sundo pa nga sa paaralan. Yun nga lang, may pagkasiloso ito kaya madalas silang mag-away. Di nagtagal, nakilala niya rin ang mga magulang ni Robert. Nagulat na lang si Martha nang biglang sampalin si Robert ng nanay nito. Ikaw lang ang nakapagtapos sa mga kapatid mo. Bakit mo naman ginawa to? Alam mo namang sobrang hirap ng buhay natin, bakit ka nag-asawa ka agad? Sumbat ng umiiyak na ginang. Noon lamang iyon nalaman ni Martha. Hindi nagtagal, unti-unti niya na ring naramdaman na ayaw ng pamilya ni Robert sa kanya. Kaya naman, sa abot ng kanyang makakaya, sinikap niyang tulungan ang pamilya ng asawa niya. Ayaw niya ng pakiramdam na para bang inagaw niya si Robert mula sa mga ito. Kahit una pa lang, si Robert naman talaga ang nagsusumiksik sa buhay niya. Hindi man magandang pakinggan pero iyon naman talaga ang totoo. Kalaunan, napagpasyahan nilang muling magpakasal sa simbahan.
Buntis na si Martha sa panganay nilang anak, kaya medyo mataba na siya sa wedding dress na suot niya. Isa sa pinakamagarbo sa buong bayan ang kasal na gaganapin. Pero parang nakalutang siya, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa paninibago. Simula nang mabuntis si Martha ay mas pinili niyang huminto muna sa pag-aaral. Kahit may pangamba, ipinagkatiwala niya na lang ang kanyang sarili sa asawang si Robert. Hindi naging madali ang buhay mag-asawa ni Martha at Robert. Isa sa mga dahilan ay ang maselan na pagbubuntis ni Martha. Sensitive at palaging mainit ang kanyang ulo. Bagong kasal pa lang sila. Pero sa halip na honeymoon stage ay puro away ang nangyayari. Gayunpaman, kahit ganoon ay nalampasan naman nila ang mga pagsubok. Sa paglipas ng mga taon, unti-unti na rin nilang nakilala ang isa't isa. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Martha dahil nasundan agad ang kanilang panganay na anak. At isa pa, tinamad na rin siya. Gusto namang sumakay ng barko ni Robert ng mga panahong iyon, pero hindi na rin nangyari dahil marami siyang inaasikaso sa negosyo ng pamilya ni Martha. Ayaw niya rin sanang mapalayo sa pamilya habang lumalaki na ang mga bata. Naku, mahirap yan. 'Di ba? Ganun daw yung mga seaman. Pinapaakyat daw ang mga babae sa barko para, alam mo na, makatikim. Kasi nga puro lalaki naman yung mga seaman at laging nasa karagatan. Baka magkagaroon din yung asawa ng anak mo. Sabi ng kaibigan ng nanay niya. Pinagtanggol agad ng kanyang ina si Robert. Ano ka ba? Mabait naman yung asawa ng anak ko. Napakasiloso pa nga. Mahal na mahal si Martha. Hindi naman yata kayang gawin iyon ni Robert sa asawa niya. Naku Mare, di mo rin masabi. Alam mo minsan kung sino pang mas madalas magselos. Sila pa yung may ginagawang kabulastugan. Sabi pa ng kumare nito. Nang marinig iyon ni Martha ay hindi na nawala iyon sa isip niya. Natatakot siya na posibleng mangyari nga iyon. Lingid naman sa kanyang kaalaman na bago siya maging asawa ni Robert ay maraming babae ang dumaan sa buhay nito. Alam niyang mahal siya ng asawa niya pero hindi niya maiwasang magkaroon ng pangamba. Buntis pa siya at natatakot siyang baka makahanap nga ito ng ibang babae. Para matapos ang problema ay pinatulong na lang si Robert sa negosyo ng pamilya nila. Aba Robert, buntis na naman yung asawa mo. Hinay-hinay naman. Tumatawang sabi ng kainuman ng asawa niya. Tumingin sa kanya si Robert. Wala mahilig mga labit si Mrs. Binatukan ni Martha ang asawa. Pagkalapag niya ng pulutan, umalis siya kaagad para puntahan ang anak nilang nasa stroller. 4 na ang kanilang anak. Hindi niya naman pinigilan. Masaya rin kasing maraming bata sa bahay. Ayos lang yan. Kaya naman naming buhay ng mga anak namin. Sabi ni Robert sa mga kainuman. Saka magaganda naman ang lumalabas. Yung asawa mo Luis, tigilan mo na. Puro kulot ang lumalabas. Pasama ng pasama. Tumawang kainuman ni Robert. Wala nga Lagi akong sinasamantala kapag nalalasing ako. Akala mo namang napakagandang babae. Napangising sagot naman ito. Napailing na lang si Martha. Kung siyang asawa ni Luis, baka nasuntok niya na ito. Ang lalaki dapat ang unang nagtatanggol sa asawa. Ma Martha, may bisita ho kayo. Stephanie daw po ang pangalan. Imporma ng katulong sa kanya. Umawang ang bibig niya. Papasukin mo sa malaking bahay. Doon na lang kami mag-uusap. Mahal, sino raw yung bisita? Tanong ni Robert at tumayo pa para puntahan siya. Sinamaan niya ito ng tingin. Yung kaibigan ko na nakapenpal mo dati, si Stephanie. Umayos ka Robert ha? Tumawa ang lalaki at hinalikan siya sa pisngi. Ay sus, ang asawa kong to, si Losa. Siya nga ang kapenpal ko pero ikaw naman tong naging asawa ko.
Ibig sabihin, ikaw ang mahal ko kaya huwag ka nang magselos dyan. Sa'yo nga ako nabighani. Ginayuma mo yata ako. Tumawa si Martha bago tinulak ang asawa. Lumayo ka nga, amoy alak ka, tsaka ang kapal ng mukha mo. Pinikot mo kaya ako kaya nagkatuluyan tayo. Tumawa na lang si Robert. Nang makapasok si Martha sa malaking bahay, nakita niyang kinakausap ng mama niya si Stephanie. Gulat na gulat siya nang makitang pumayat na ito. Martha! Tumayo agad ito at niyakap siya ng mahigpit. Ang tagal nating hindi nagkita, kumusta ka na? Eto, may asawa at mga anak na. Ang payat mo na at saka ang ganda-ganda mo. Hiyang sa'yo ang ibang bansa, samantalang ako, tumaba dahil sa panganganak. 4 ba naman? Okay lang yan. Maganda ka pa rin naman. Saka blessing naman ng mga bata. Balita ko naging asawa mo si Robert. Totoo ba? Tanong sa kanya ni Stephanie. Pinanliitan niya ito ng mga mata. Bakit? Agawin mong asawa ko? May feelings ka pa rin? Gaga, hindi. Magpapakasal na nga ako. Pumunta nga ako rito para imbitahan kayo ng asawa mo. But, seriously, hindi ko akalaing magiging asawa mo si Robert. Bumuntong hininga si Martha. Ako rin naman. Pinikot ako ng baliw na yon. Ayaw nang umalis. Nabighani sa ganda ko. Kasalanan mo to. Kung di mo sana sinend yung picture ko, di sana di ko naging asawa yon. Napangiti si Stephanie. Okay lang yun. Ako pa palang naging kupido ninyo. Buntis ka nga ulit. Mukhang masaya ka naman. Hindi na nakapagsalita si Martha. Masaya siya dahil maayos naman ang buhay niya. May asawa at mga anak. Masaya naman siya. Yun nga lang, minsan nararamdaman niya na parang may kulang. Habang pinapakinggan niya ang mga kwento ni Stephanie tungkol sa mga lugar na napuntahan na nito at sa mga kumpanyang pinagtatrabahuhan nito pagka-graduate sa kolehiyo ay parang may humahawak ng mahigpit sa puso ni Martha. Iba ang saya ng kaibigan niya. Parang kulang ang salitang kontento para ilarawan ang sayang nakikita niya sa mga mata ni Stephanie. Sa kanya lang napagtanto na may pamilya nga siya. Pero pakiramdam niya ay wala siyang narating para sa sarili niya. Nakulong siya agad sa responsibilidad ng pagiging isang asawa at ina. Nasa harap niya lang ang kanyang kinamulatan simula nang siya ay bata pa. Pero hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataong makita pa ang ibang mukha ng mundo noong malaya pa siya at kasagsagan ng kanyang kabataan. Martha, pumunta ka. Kapag di kayo pumunta sa kasal ko, hindi ako aatan sa binyag ng anak mo. Kapag mamamas ko yan at tatawagin akong ninang, itataboy ko talaga. Natatawang banta sa kanya ni Stephanie. Kinurot niya ito sa tagiliran. Hay nako, puro ka talaga biro. Oo na, pupunta ako. Puro ka kalokohan. Sige, mag-ingat ka. Balik ka ulit dito kapag may oras ka. Salamat pala sa pagbisita. Sumakay na si Stephanie sa sasakyan nito. Napabuntong hininga na lang si Martha habang tinatanaw ang kaibigan. Kahit simpleng pagmamaneho ng sasakyan, hindi rin siya marunong. Hindi man lang siya natuto. Hindi niya tuloy maiwasang mainggit sa mga bagay na mayroon si Stephanie. Nang nasa kama na silang mag-asawa, panay ang kwento niya kay Robert tungkol kay Stephanie. Namamangha talaga siya. Hindi niya mapigilan ang pagdaldal niya tungkol sa kaibigan. Parang dati lang, mas masipag pa nga siyang mag-aral kaysa dito. Mas inaatupag pa nito ang love life. Pero iba talaga kumilos ang tadhana. Siya pa ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at maagang nakapag-asawa. Robert, turuan mo kaya akong magmaneho ng sasakyan? May sasakyan naman tayo. Parang maganda kung matututo din ako. Suhestyon niya sa asawa. Kumunot ang noo ni Robert. Ha? Bakit kailangan mo pang matuto? Marunong naman ako. Huwag kang mag-aral magmaneho. Wala ka namang pupuntahan nang hindi ako kasama.
Okay na yon, para kung may pupuntahan ka, sabihin mo lang sa akin at ipagmamaneho naman kita. Napatango na lang si Martha. Hindi na siya nakipagtalo pa. May punto rin naman ang asawa niya. Lumipas ang mga araw. Dumating na nga ang araw ng kasal ni Stephanie. Tuwang-tuwa siya para sa kaibigan. Napakaganda nito sa wedding gown na suot. Naisip niya tuloy noong panahong nagpakasal siya sa simbahan. Buntis na siya noon kaya nadagdagan na ang kanyang timbang. Ayaw na ayaw niyang tinitingnan at makita ng ibang tao ang wedding photos nila ni Robert. Sobrang napapangitan siya sa sarili niya noon. Nang bumabiyahe na sila pa uwi, dumaan muna sila sa supermarket. Mag-isang namimili si Martha dahil babalikan na lang siya ni Robert pagkatapos niya. Dinala kasi nito sa casa ang sasakyan nila. Kumukuha siya ng lata ng gatas nang marinig niya ang pag-uusap ng mga babae sa kabilang aisle. Sina Rosita at Marites pala iyon, mga kumare ng nanay niya. Kung ako ba naman kay Susan, hindi ko pinakasal yung anak ko ng maaga. Marami pang pwedeng marating ang anak ko, no? Sabi ni Rosita. Napailing si Marites. Wala kang magagawa. Mas mahalagang dignidad at reputasyon sa pamilya nila. Ayaw lang nilang mapahiya si Martha noon. Tumawa si Rosita. Kahit na ano, tingnan mo naman yung si Martha. Ang laki-laki na. Inanakan ni Robert na yun. Buntis na naman. May kayabangan pa yung napangasawa. Porke mayaman ang mga magulang ni Martha, parang senyorito na din kung umasta. Palamon din naman. Galing lang sa hirap si Robert at baka sinunggaban agad ng malamang mayaman tong si Martha. Kung tutuusin, dapat binukod niya na yung mag-iina niya. Hindi yung mga magulang pa rin ni Martha ang tumutusto sa mga pangangailangan nila. Wala tayong magagawa dyan. Buhay nila yon. Saka ano namang gagawin ng anak ni Susan? Hindi mo lang nakapagtapos ng pag-aaral. Sana, tsinaga na lang mag-aral kahit may mga anak na. Kawawa talaga yun kapag iniwan ng asawa. Lalo pat lumolo siyang kagwapo ng asawa. Naku, delikado. Kawawa yung si Martha at mga anak. Komento pa ni Marites. Humigpit ang hawak niya sa pushcart. Umalis agad siya sa aisle na iyon bago pa siya makita ng mga kumare ng mama niya. Kahit masakit sa kanya, hindi niya naman maitatangging totoo ang lahat ng iyon. Maraming nagsasabing mayabang at mukhang pera si Robert. Halos sa negosyo ng mga magulang niya talaga sila ng pamilya niya umaasa. Wala nga ring ginagawa ang asawa niya sa kanila. Kaya nang makauwi sila, hindi pa rin nawala sa isip ni Martha ang sinabi ng mga kumare ng mama niya. Nag-aalala siya sa sinasabi ng mga tao tungkol sa kanyang pamilya. Ni minsan, hindi pinaramdam ng mga magulang niyang pabigat siya at ang pamilya niya. Pero ng mga sandaling iyon, natamaan siya ng hiya. Robert, kung bumukod na lang kaya tayo? Tanong niya sa asawa pagkatapos nilang patulugin ang mga anak. Bumaha agad ang pagtataka sa mukha nito. Bakit? May problema ba? Nag-away ba kayo ng mga magulang mo? Umiling agad si Martha. Hindi naman. Walang problema kina mama at papa. Gusto ko lang talagang bumukod na tayo. Yung may sarili tayong bahay. Tapos tayo ang magtataguyod at magpapalaki ng mga anak natin. Naisip ko rin kasing matanda na ang mga magulang ko. Hindi na dapat tayo dumedepende sa kanila. Unti-unting kumunot ang noo ni Robert. Ikaw na nga ang nagsabing matanda na sila. Mas lalong hindi tayo dapat bumukod. Martha, sinong titingin sa kanila? Ikaw lang naman ang anak nila. Isa pa, mamimiss nilang mga apo nila. Dito na lang tayo. Tumango na lang si Martha. Hindi niya naisip yon. Ayaw niya rin namang iwan ang mga magulang niya. Pero hindi talaga siya mapalagay sa tingin ng mga tao sa asawa at mga anak niya. Paano kung sumakay ka na lang kaya sa barko? Narinig ko yung kabatch mo, kapitana. Bakit hindi mo kaya subukan? Tanong niya pa ulit kay Robert.
Bakas na talaga ang iritasyon sa mukha ng asawa niya, kaya tumayo na ito mula sa kama. Wala sa hulog yung mga tanong mo. Bakit? Pinapaalis mo na ako? Nung nakaraan gusto mong matutong magmaneho. Tapos ngayon gusto mong sumakay ako sa barko para magtrabaho? Gusto mo bang mawala ako sa landas mo? May binabala ka ba? Baka may ibang lalaki ka nang gustong puntahan o makasama. Suminghap si Martha. Wala. Ano ba yung pinagsasabi mo? Ang dumi naman ang iniisip mo. Wala akong ibang lalaki. Bakit parang gusto mo akong mawala? Parang kating-katik kang umalis ako. Gusto mo yatang mapag-isa. Mataas na tinig ni Robert. Robert, ayoko lang naman na hanggang ngayon nakadepende pa rin tayo sa mga magulang ko. Hindi mo ba nakikita? Lumalaki ng pamilya natin. Dapat tayo ang nagtataguyod sa kanila. Hindi na rin naiwasan ni Martha na tumaas ang boses. Nanlaki ang mga mata ng asawa niya. Bakit? Hindi naman nagrereklamo ang mga matatanda. Isa pa, mahal ka nila at ang mga apo nila kaya binibigay nila ang gusto nila sa mga anak natin. Hindi naman tayo pabigat. Ano bang pinag-iinarte mo dyan? Nangingilid na ang mga luha sa mata ni Martha. Hindi mo kasi maintindihan. Pinutol agad ni Robert kung ano man ang sasabihin niya. Hindi rin kita maintindihan. Bahala ka nga sa buhay mo. Lumabas mula sa kwarto nila ang asawa niya. Nanlumo na lang si Martha. Pakiramdam niya, walang taong gustong umintindi sa kanya. Gusto man ni Martha na bumukod na sa pamilya niya ay mukhang ayaw din ng pagkakataon. Na-stroke ang papa niya at silang mag-asawa ang nag-aalaga. Napabayaan din ang negosyo kaya isinara na muna nila ang ibang properties na ibenta para tustusan ang pagpapagamot ng kanyang ama. Pasensya ka na anak, maraming naiwang problema sa'yo. Alam kong napapagod ka na sa pag-aasikaso sa mga kailangan ng papa mo dito sa ospital. Sabi ng mama niya. Tumangulang si Martha. Ano ka ba mama? Huwag kang mag-sorry, okay lang ako. Para kay papa naman po tong ginagawa ko. Saka inaalalayan naman po ako ni Robert. Nang makalabas ng ospital ang papa niya ay mas lalo silang nag-focus sa pag-aalaga dito. Dahil bedridden na ang kanyang ama. Nag-aalala si Martha para sa kalusugan ng kanyang ina. Pati nga mga anak nila ni Robert, kasambahay na rin ang nag-aasikaso. Mama! Tawag ng anak niya. Lumapit agad si Martha sa kanyang anak at pinunasan ang mga luha nito. Oh, bakit anak? Hindi po ako pinag-take ng exam sa school. Wala pa raw pong bayad yung tuition fee ko. Mama, pinagtatawanan ako ng mga kaklase ko. Sabi nila lumipat na lang daw po ako ng school kung wala akong pambayad. Sumbong pa ng anak niya. Bumuntong hininga si Martha. Sa sobrang abala niya, hindi niya na naaasikaso ang pagbabayad ng tuition fee ng kanyang mga anak. Siya na kasi ang nag-aasikaso sa mga naiwang utang ng negosyo ng tatay niya at nakikipag-usap na rin para ibenta ang ilang properties. Tiningnan niyang mabuti ang anak niya. Anak, huwag kang mag-alala. Pupunta ako bukas sa school mo. Babayaran ko yung tuition fee mo at pagsasabihan ko rin sila para hindi ka nila pagtawanan. Huwag ka nang umiyak. Ayokong pumapangit ang anak ko. Niyakap siya nito at tulad ng ipinangako niya, kinabukasan, pumunta na nga siya sa school. May sobra siyang hawak na pera kaya binayaran niya na ng buo ang tuition fee nito. Ibinili niya rin sa teacher ng bata na pagsabihan ng mga kaklase nito at huwag nang asarin pa ang kanyang anak. Nang makauwi si Martha, napahiga siya at nakipaglaro sa kanyang anak. Sa sobrang busy niya, hindi niya na napapa-breastfeed sa kanya ang bunso. Oh, saan ka pupunta Robert? Bakit mo kinukuha ang susi ng sasakyan? Tanong ni Martha sa asawa. Lumapit sa kanya si Robert at hinalikan siya sa pisngi. Dadaan lang ako sa bayan. May bibilhin akong spare parts ng sasakyan. Kailangan daw sa kasa para maayos yung ating van.
May gusto ka bang ipabili? Pizza lang. Bumalik ka kaagad maglilinis kay Papa mamaya. Wala kaming katulong na lalaki. Bilin niya sa asawa. Oo, mabilis lang ako. Hintayin mo na lang ang suhol kong pizza sa'yo. O sige, umalis ka na. Huwag kang magtatagal Muli niyang paalala dito. Nakatulog si Martha habang pinapatulog ang kanyang anak. Nagising lang siya para palitan ng diaper ang papa niya at linisan na rin ang higaan nito. Nang matapos sila sa mga dapat gawin, natulog na rin silang mag-asawa. Naalimpungatan lang siya nang makitang bukas ang ilaw sa banyo. Wala rin sa tabi niya si Robert. Bumangon siya at pumunta sa banyo pero wala naman ito doon. Sakto namang pumasok si Robert sa silid nila. Gulat na gulat ito at hawak pa ang kanyang bag. Kumunot ang noo ni Martha. Saan ka pumunta? Tsaka bakit dala mo ang bag ko? Martha! Lumapit siya sa asawa at marahas na kinuha ang bag niya. Anong ginawa mo? Saan ka pumunta? Hindi makasagot si Robert. Alam niya ang reaksyon na iyon. Sa tagal nilang mag-asawa, kabisado niya na ang kahit na anong tungkol dito. Tiningnan ni Martha ang bag niya. Nandoon pa naman ang pera niya. Pero nang binilang niya iyon, ay kulang na kulang. Bakit nabawasan ng 100,000 to? Tanong niya sa asawa. Ikaw ang kumuha? Pinagnanakawan mo ko? Talaga, Robert? Kaya mong gawin niya sa pamamahay ng mga magulang ko? Asawa mo naman ako, Martha. Kaunti lang naman yun. Mapakla siyang tumawa. Kaunti? Saan ang kaunti sa perang yun? Alam mo naman ang sitwasyon natin ngayon, di ba? Nagbabayad tayo ng utang. Na-stroke si Papa. Maraming expenses na kailangang isettle. Ang perang yun, galing sa mga niliquidate na asset ng mga magulang ko. Tapos binawasan mo pa. At hindi mo sinabi sa akin. Napalunok si Robert. Sorry, hindi ko sinabi sa'yo. Kailangan kasi ni nanay ng pera sa probinsya. Gusto kong ipadala. Hindi, Robert. Nagsisinungaling ka. Taas boses na sigaw ni Martha. Kung hihingi man ng tulong ang mga magulang mo o mga kapatid mo, sa akin na sila dumediretso. At bakit kailangan mo nang ilihim sa akin? Anong tingin mo sa akin? Alam mong hindi ako madamot sa pamilya mo. Kaunting ungot lang nila. Nagbibigay agad ako. Kaya sabihin mo sa akin, saan mo dinala ang pera? Pinangsabong ko. Nauutal na pag-amin ni Robert. Bumaha ang galit sa dibdib ni Martha. Ano? Hinawakan ni Robert ang kamay niya. Gusto ko lang namang lumago. Akala ko mananalo ako. Kaso, natalo. Napamura na lang si Martha. Robert naman, kailan ka pa nahilig sa sabong? At nagawa mo pa akong pagnakawan? Kung di pa kita nahuli, hindi ka pa amin, ganon? Sorry. Pinaghahampas ni Martha ang asawa niya. Marami na nga siyang problemang iniisip ay dumagdag pa ito. Kung pwede lang mamatay ng mga oras na yun, bibigay na siya kaagad. Lumayas ka! Mariing sabi niya sa asawa. Martha, I'm sorry. Nagkamali ako. Nakayukong sabi ni Robert kasabay ng pagtulo ng mga luha. Ibinato niya ang mga gamit sa loob ng kwarto nila. Galit na galit siya. Iniwasan niyang masaktan niya pa si Robert at kung ano-anong masasakit na salita ang masabi niya. Ano bang nangyayari dito? Bakit nag-aaway kayo? Gulat na tanong ng mama niya nang pumasok sa kwarto nila. Humarap ulit siya kay Robert. Umalis ka sabi. Martha. Sinubukan siyang pigilan nito. Anak, tigilan mo na to. Huwag kang magwala.
baka lalong sumama ang pakiramdam ng papa mo. Nakikiusap rin na wika ng mama niya. Mama, pinagnanakawan ako ng asawa ko. Harap-harapan akong ninanakawan tapos pinangsusugal pa. Mabait akong tao pero alam niyo kung paano ako kapag nasagad na talaga ako. Pumunta siya sa cabinet ni Robert. Tinapon niya ang mga damit nito. Lumayas ka na. Para kang prinsipe dito sa amin tapos nakuha mo pang magnakaw. Kailanman, hindi kita pinagdamutan. Kung anong natatamasa ako, natatamasa mo rin. Wala kang kwentang asawa. Hihiwalayan na kita. Humahagulgol na sabi ni Martha. Nilapitan siya ni Robert at bigla itong lumuhod sa harap niya at niyakap ang baywang niya. Nagmamakaawa ito sa kanyang ayusin ang kanilang relasyon. Umiiyak na sinuntok niya ng sinuntok si Robert sa likod. Wala naman itong pakialam at ayaw siyang bitiwan. Ilang sandali pa, narinig niyang humahagulgol na din ito. Masakit kay Martha na ninanakawan siya ng asawa niya. Galit na galit siya dahil hindi niya akalaing ang taong mahal niya pa ang gagawa ng ganoong bagay sa kanya. Sa lahat ng tao, si Robert ang may alam ng mga problema niya. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit nagawan pa siya nito ng ganoon. Mas sumubsob sa tiyan niya si Robert. Sorry. Please, hindi ko na uulitin. Huwag mo akong iwanan. Nagkaayos man silang mag-asawa, para kay Martha, alam niyang mahirap nang tanggalin ang lamat na naiwan sa kanilang relasyon. Nahirapan na siyang ibalik ang buong tiwala kay Robert katulad ng dati. Hanggang nagkaroon ng sunod-sunod na problema. Hanggang namatay na nga ang papa niya. Sobrang lungkot ng nararamdaman ni Martha. Akala niya ay lalaban pa ang kanyang ama pero siguro talagang gustuhin man itong mabuhay ay hanggang doon na lamang talaga ang ipinagkaloob ng Diyos. Sa pagkamatay nito, mas lalo lang nabaon sa utang ang pamilya nila na kahit ang mama niya nagkasakit na rin sa sobrang stress. Anak, hindi ko kayang wala ang papa mo. Sobrang nahihirapan ako ngayong wala na siya. Lumuluhang sabi ng mama niya. Mama, kaya niyo po yan. Nandito po kami ng mga apo niyo. Hindi ka namin pababayaan. Naramdaman na talaga nila ang hirap. In-enroll niya muna sa public school ang mga anak nila ni Robert dahil hindi na nila kayang tustusan ang tuition fee ng mga ito. Nalaman din ni Martha na nakasangla pala sa bangko ang bahay nila. Sobrang stress na rin siya pero hindi niya iyon ipinakita sa mama niya para hindi na rin ito gaanong mag-alala. Gamitin ko kaya muna yung van sa pagbiyahe. Yung katulad ng bumabiyahe pa Cubao ng mga van, tapos yung ibang sasakyan, paupahan na lang natin. Suhestyon ni Robert sa kanya. Tipid na napangiti si Martha. Salamat. Mabuti at naisip mo yan. Hindi ko na talaga alam kung papaano pabubuhayin ang mga anak natin. Kaya natin to, mahal. Malalagpasan din natin to. Wika ni Robert habang hinahaplos ang kanyang balikat. Iyon na nga ang naging daloy ng buhay nila. Wala na rin silang mga katulong, kaya siya na lang ang nag-aasikaso sa mga bata. Habang driver naman ang asawa niya. Gastos pa kasi kung sasampa ito sa barko para maging seaman. Isang araw, pumunta si Martha sa bangko para may asikasuhin. Naisip niya ring daanan ang asawa niya. Pero sa halip na si Robert ang masorpresa ay siya itong nagulat. Narinig niyang nag-uusap ang mga kapwa driver ni Robert. Pinag-uusapan nito ang tungkol sa asawa niya. May asawa yung si Robert, diba? Palibasa may itsura. Ang tinik pa rin sa mga babae. Sa tingin mo, nadali na kaya ng lalaking yun si Claire? Tanong ng isang lalaki sa kasama nito.
Tumawa naman ang kausap. Nako, posible. Magaling mang-akit yung si Claire, tsaka itsura lang ni Robert. Mukhang bibigay agad. Mukha talagang babaero. Nagtawanan ang mga driver. Nagmarcha agad si Martha at hinanap ang van ng kanyang asawa. Nakita niyang nakapark sa dulo ang van ni Robert. Pagtingin niya, bukas ang pinto ng driver seat at may babaeng halos dumukwang na doon. Siguradong nandoon sa loob ang asawa niya. Mabilis siyang lumapit sa babae at hinila ang buhok nito. Walang hiya kang babae ka? Ang ginagawa niyo ng asawa ko. Martha! Sigaw ni Robert at agad na umawat sa kanila. Pero sinampal niya rin ito. Ang tanda-tanda mo na tapos lumalandi ka pa sa mas bata sa'yo? Hindi ka nahihiya sa amin ng mga anak mo? Hinawakan nito ang braso niya. Ano ba? Makinig ka muna. Wala siyang ginagawang masama sa akin. Pinipigilan ko siya kahit inaakit ako. Nagpumigla si Martha sa pagkakahawak nito sa kanya. Talaga ba, Robert? Ang galing mo naman magpalusot. Bukas ang pinto ng sasakyan mo at halos maghalikan na kayo ng maabutan ko. Nagpipigil ka pa sa lagay na yon? Martha, maniwala ka. Hindi ako natukso. Di mo nakita pero tinulak ko siya kanina. Hindi kita magagawang lokohin. Pagpapaliwanag sa kanya ni Robert. Kung ganito, maghiwalay na lang tayo. Mariing sabi ni Martha. Magsama kayo ng kabit mo. Nang may dumaang taxi ay sumakay na siya kaagad. Nagiinit ang mukha niya sa sobrang galit. Wala na siyang pakialam kung makita pa siya ng driver. Habang nasa biyahe, doon siya humagulgol ng iyak. Pagkarating ni Martha sa bahay ay hindi na siya hinayaan ng pagkakataong magluksa sa ginawa ni Robert. Natagpuan niya na lang ang mama niyang nakahandusay sa sahig at bumubula na ang bibig. Mama! Mama, anong ginawa mo? Takot na pagising ni Martha sa kanyang ina. Pumasok sa bahay si Robert na sinundan pala siya. Maging ito, gulat na gulat din sa nakita. Kinuha nito ang mama niya at binuhat. Nang makita niya ang mga ininom nitong gamot ay mas lalo siyang umiyak. Bakit naman kailangan mong magpakamatay, Mama? Bakit kailangan mo kong iwan? Paghagulgol ni Martha. Kahit isinugod sa ospital ang mama ni Martha ay hindi na ito umabot. Namatay na rin ito. Sa taong iyon, pareho niyang pinagluksaan ang kamatayan ng mga magulang niya. Martha, sorry, sabi sa kanya ni Robert. Niyakap siya nito, kaya mas lalo siyang napaiyak. Hindi dahil sa pagkamatay ng mga magulang niya, kung hindi napatunayan niyang tama ang mga kaibigan ng mama niya. Hindi niya kaya kapag iniwan siya ng asawa niya. Kaya kahit niloloko siya nito, pakiramdam niya, si Robert lamang ang tanging taong matitira at makakaintindi sa kanya. Ang hirap ng buhay natin, Robert. Hindi ko na alam kung paano to. Wala na akong maisip na ibang paraan. Halos wala na rin natira sa properties ni na mama at papa. Itong bahay nakasangla pa sa bangko at kapag hindi nabayaran, palalayasin tayo dito. Daing niya sa asawa. Matamang tumingin sa kanya si Robert. Kung mag-abroad na lang kaya ako, Martha, ano sa tingin mo? Parang hindi ko kayang maiwang mag-isa sa mga anak natin. Hinawakan nito ang kamay niya. Alam ko naman yun, pero kailangan nating magsakripisyo. Hindi na ito yung dating buhay natin. Ang buhay na kinagisnan mo. Ikaw na rin ang nagsabi, lumalaki na ang mga anak natin. Mas lumalaki ang gastusin. Kailangan nating tustusan ang mga pangangailangan nila. Walang ibang pagpipilian si Martha, kaya pumayag na lang siya sa gusto nito. Ang natitirang pera nila, ginamit nila para makaalis si Robert at makapagtrabaho sa ibang bansa. Tuluyan nang nakuha ng bangko ang bahay nila, kaya naghanap na sila ng apartment na pwede nilang malipatan.
Nangupahan sila sa kauna-unahang pagkakataon. "Mama, ang liit ng bahay natin," reklamo ng isa niyang anak. Huminga ng malalim si Marta. "Magtiyaga muna tayo, anak. Kailangan nating mag-adjust. Wala na tayong sariling bahay. Kaaalis lang ng papa ninyo. Kaunting tiis lang." Pagkatapos ayusin ang mga gamit ay nagluto na siya ng hapunan. Gusto siyang tulungan ng panganay pero hindi ito masyadong marunong. Tinuruan niya pang magsaing. Nagsisisi tuloy siyang pinalaki niya itong sunod sa luho. Kahit pagwawalis, hindi alam kung papaano ang tamang gawin. Sana pala ay sinanay niya na ang mga ito noon. Pero sa kabila nun, ang hiling ni Marta, makapag-adjust ang mga anak niya. "Mama, ang init! Hindi po ba tayo bibili ng aircon?" Reklamo ng isa niyang anak at hindi mapakali sa higaan. "Hindi na muna, anak. Magtitiis muna tayo sa electric fan. Mahal din yung kuryente. Kailangan nating magtipid." Padabog na tinalikuran siya ng anak niya sa paghiga. Bumuntong hininga na lamang siya at napapikit. Kahit si Marta, hindi rin naman sanay sa ganoong buhay. Pero hindi niya pwedeng sagutin ng daing niya ang mga daing din ng mga anak niya. Kailangan niya ring kumilos para sa pamilya niya. Lumipas ang mga buwan, maayos naman silang mag-iina. Pero halata sa mga anak niyang hindi pa nakakapag-adjust sa bagong buhay. Wala yatang araw na hindi niya narinig na magreklamo kahit isa lang sa mga ito. "Ano? Wala kang mapapadala ngayon? Diyos ko naman, Robert, wala kaming kakainin ng mga anak mo." Reklamo niya sa asawa. Sinabayan pa ni Robert ang inis niya. "Wala ka bang naitabi dyan? Dapat nag-iipon ka para kapag may mga ganitong pagkakataon may nagagamit kayong perang panggastos." Mas lalong nainis si Marta. "Ipon? Kulang ang ipinapadala mo. 5 kami dito. Umuupa pa ng bahay, nag-aaral yung mga anak mo. Kung alam mo lang kung gaano ko tinitipid yung mga anak natin, baka maiyak ka na lang." Naging mahirap na sa kanila ang buhay. Hanggang madalas na nga silang mag-away dahil sa pera. Tipong kada buwan, paunti na lang ng paunti ang ipinapadala ni Robert sa kanila. At dumating na nga ang araw na kinatatakutan niya. "Ano yun? Sino yung babae mo? Magsabi ka. May babae ka ba dyan? Kaya ba kaunti na lang ang pinapadala mo sa amin, Robert?" "Pwede ba, Marta? Tumigil ka na. Pagod na nga ako, ginaganyan mo pa ako." Sigaw ni Robert sa kanya at pinatay na ang tawag. Simula ng araw na yon, hindi niya na muling nakausap si Robert. Mas lalong tumimo sa utak niyang nagloko na nga ang asawa niya at may ibang babae na ito. Kung kailan namang hindi alam ni Marta kung papaano ang tumayo ng mag-isa sa buhay, saka naman siya iniwan ng walang hiya niyang asawa. "Walang hiyang lalaking yun. Hindi ko akalaing magagawa sa iyo to." Iyon ang reklamo ng kaibigan niyang si Stephanie nang humingi siya ng tulong dito. Wala na talagang alam si Martha na pwede niyang lapitan kung hindi ito lang. Sinubukan niyang lumapit sa mga kamag-anak niya at dating kaibigan ng mga magulang niya. Pero sa halip na tulungan, nilait pa ang kinahinatnan ng kanyang pamilya. "Please, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Hindi ko na alam kung saan pa kukuha ng pera. Hindi na kami sinusuportahan ni Robert. Palalayasin na kami sa tinitirahan namin." Tumulo na ang mga luha ni Martha. Niyakap siya kaagad ni Stephanie. Sinamahan siya nito sa bahay niya pero laking gulat ni Martha nang makita ang mga anak niyang umiiyak sa labas at tinatapon ng may-ari ang mga gamit nila. "Anong ginagawa niyo? Bakit nilalabas ang mga gamit namin?" tanong ni Martha sa landlady. Pinameywa nga naman siya nito. Ba't nagtatanong ka pa? Hoy, Martha! Tapos ng 3 buwang palugit mo. Umalis na kayo dito ng mga anak mo. Anong tingin niyo sa apartment ko? Charity? Mga hindi naman kayo marunong magbayad. Niyakap niya na lang ang mga anak niya. Hindi niya na talaga alam kung saan sila pupunta. Mabuti na lang, pinatuloy muna siya ni Stephanie sa isang condo unit nito.
Kondo ko to habang nagtatrabaho pa ako. Pwedeng dito muna kayo tumira. Huwag kayong mag-alala, wala kayong babayarang upa dito. Kuryente at tubig lang ang aalalahanin ninyo, sabi ni Stephanie sa kanya. Salamat talaga. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng tulong mo. Bumuntong hininga si Stephanie. Ano ka ba? Kaibigan mo ko, kaya huwag kang mahihiyang lumapit sa akin. Isa pa, naaawa ako sa ginawa sa'yo ni Robert. Pakiramdam ko tuloy kasalanan ko kung bakit nangyari to sa'yo. Kung di dahil sa kalandian ko nung college tayo, hindi mo sana makikilala yung siraulo mong asawa. Umiling naman si Martha. Kung may mabuti mang dala si Robert sa akin, iyon ang mga anak ko. Hindi ko sila pinagsisisihan sa buhay ko. Anong balak mo ngayon? Gusto mo ba ng trabaho? Titingnan ko kung may bakante sa kumpanya ng asawa ko. Alok ni Stephanie sa kanya. Ha? Ano namang tatrabahuhin ko? Hindi naman ako nakapagtapos. 4 ang anak ko. At kung magtrabaho man ako dito sa Pilipinas, kulang sa gastusin ng mga anak ko. Pwede mo ba akong tulungan? Gusto ko sanang mag-abroad. Napatitig sa kanya si Stephanie. Sigurado ka ba? Hindi madaling maging OFW. Sanay ka ba sa mabibigat na trabaho? Di ba hindi naman? Tama ka, hindi ako sanay pero kakayanin ko para sa mga anak ko. Tumango na lang si Stephanie. Sakto, naghahanap ng kasambahay yung anak ng dating amo ni Mama sa Amerika. Pwede ka dun. Kaso, pwede bang TNT ka muna? Mag-ingat ka na lang kasi alam mo naman dun, pahirapan makakuha ng papeles. Huwag kang mag-alala. Habang nandun ka, tutulungan ka namin ng asawa kong maging legal ang mga papel mo para hindi ka mapahamak doon habang nagtatrabaho ka. Natatakot si Martha. Pero walang mangyayari kung hahayaan niyang pangunahan siya ng mga nararamdaman niya. Kailangan niya ng kumilos para sa kanyang mga anak. Lalaban siya sa buhay para sa magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Bago siya umalis, hinanda niya na ang mga anak niya. Kahit iiwan niya ang mga ito, hindi niya naman pwedeng pabayaan ang mga anak niyang walang alam sa buhay. Buti na lang, nagmagandang loob din ang dati nilang kasambahay na matandang dalaga. Siya raw muna ang titingin sa mga bata kahit mababa lang ang sweldo. Total, napamahal na siya sa mga ito. Binili na ni Martha ang panganay niyang anak. Anak, dapat lagi mong bantayan ang sinaing mo para hindi malata o kaya hindi masunog. Kapag umalis na ako, ikaw na lang ang matitirang matanda sa mga kapatid mo. Kapag magulo sila, pagsabihan mo. Huwag rin kayong magpapalipas ng gutom. Kapag pumasok sa school at uwian na, diretso agad sa bahay. Lagi rin kayong makikipag-video call sa akin para lagi akong updated sa inyo. Tsaka nandyan naman si Manang Agnes. Magpapakabait kayo sa kanya. Magkusa na lang kayo sa mga gawaing bahay. Alam nyo namang may edad na rin siya. Kayo na rin ang maglaban ng mga damit ninyo. Bigla siyang niyakap ng anak niya. Mama, kailangan mo po ba talagang umalis? Pwede bang dito ka na lang po? Hindi na po kami magrereklamong mahirap, basta dito na lang po kayo. Pinigilan ni Martha na tumulo ang mga luha niya. Anak, kailangan ko tong gawin. Magpapakatatag ako, kaya kailangan nyo ring magpakatatag. Bilang nanay ninyo, kailangan kong magsakripisyo at lumayo sa inyo pansamantala para mabigyan ko kayo ng magandang buhay. Hindi naging madali para kay Martha ang magtrabaho sa ibang bansa at iwan ang kanyang mga anak. Sa mga unang buwan niya sa abroad, palagi na lang siyang umiiyak kapag nangungulila sa mga anak niya. Sa trabaho niya naman, maayos ang pakikitungo sa kanya ng mga amo niya. Kaya lang, hindi siya mapigilang murahin kapag may pumapalpak na trabaho. Mama, ang ganda po ng pinadala niyong sapatos. Thank you po. Magagamit ko po to sa school. Tuwang-tuwang sabi ng anak niya habang naka-video call sila. Pagod si Martha at may sakit pa, pero hindi niya pinapahalata iyon. Ang makitang masaya ang mga anak niya sa mga bagay na ibinibigay niya ay gumagaan na agad ang kanyang pakiramdam. Martha, open the door! Kinabahan agad si Martha nang marinig ang boses ng amo niya.
Sige na anak, babay na. Tinatawag na ako ng amo ko. Ingat kayo dyan mahal na mahal ko kayo. Pagkababa niya ng tawag, kahit nanghihina ay bumangon siya kaagad. Hindi pa kasi siya nakapagluto ng hapunan. Hindi niya naman alam na maaga palang uuwi ang mga ito. Napagalitan tuloy siya at kung ano-ano na namang masasakit na salita ang sinabi sa kanya. Ginawa siyang alipin pero hindi naman siya nagreklamo. Naniniwala siyang may kapalit lahat ng pagtitiis niya. Nadarating din ang panahon na magtatagumpay siya at hindi hahayaan ng Diyos na manatili siya sa ganoong sitwasyon. Ma, uuwi ka po ba sa graduation ko? Sana makauwi ka po. Honor student po ako, ma. Sabi ng anak niya. Napangiti si Martha. Oo naman, uuwi ako. Proud ako sa iyo, anak. Manang-mana ka sa akin. Ma, ayaw ko sanang sabihin sa iyo to kasi baka ma-stress lang po kayo. Kaso hindi ko po matiis na hindi sabihin sa inyo. Noong nakaraang araw po, pumunta po dito si Papa sa bahay. Balita ng panganay na anak ni Martha. Ano daw? Gusto daw ba kayong kunin ng papa nyo? Umiling agad ito. Hindi po, mama. Humihingi po siya ng tawad sa amin pero galit pa rin po kami sa kanya kasi pinabayaan niya po tayo. Napabuntong hininga si Martha bago nagsalita. Alam mo anak, hindi ko rin alam kung anong magiging reaksyon ko kapag nakita ko pa ulit ang papa ninyo. Lumipas na yata yung galit ko sa kanya pero alam kong hindi ko na siya kayang tanggapin sa buhay natin. Ngayon, kayo kahit papano, naging mabuti naman siyang ama sa inyo noong mga bata pa kayo. Wala na sa akin kung patatawarin niyo si Robert o hindi. Ayaw ko lang na magtanim kayo ng sama ng loob sa papa ninyo o kahit na kaninong tao. Iyon na lang talaga ang nararamdaman ni Martha. May mga sugat talagang pinaghihilom na lang ng panahon. Sobrang dami niyang pinagdaan ng hirap na wala ng espasyo sa sistema niya ang pag-isip pa sa mga masasakit na alaalang tapos na. Ang mahalaga sa kanya, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Mas maaga siyang umuwi sa Pilipinas kaysa sa inaasahan. Akala ng mga anak niya, sa susunod na linggo pa siya uuwi. Gusto niya rin kasing sorpresahin ang mga ito. Mahigpit siyang sinalubong ng yakap ng mga anak niya. Napaluhan na lang si Martha habang niyayakap siya ng mga ito. Sa tagal niyang hindi umuwi, hindi niya na namalayan ang paglaki ng mga ito. Pero nang makitang masasaya at lumaking maayos na rin ang mga batang iniwan niya noon, labis na ang dulot na galak sa puso niya. Aba, at sinong lalaking to? Ito na ba ang boyfriend mo, anak? Tanong ni Martha sa lalaking hinarap sa kanya ng panganay niya. Katatapos lang ng graduation nito sa college at nagpahanda pa siya ng munting salo-salo. Nabanggit na sa kanya ng anak na isasama daw nito ang nobyo. Manaman, baka matakot. Sinabi kong mabait ka eh. Reklamo ng anak niya. Tumawa naman si Martha. Biro lang anak. Siya pakainin mo na. Baka mangayayat yung boyfriend mo. Tsaka wag mo nang magpapakasal ha. Magpa-asenso muna sa buhay. Mama naman. Tumawa ulit si Martha. Ayaw niya namang matulad sa kanyang anak niya. Gusto niya munang tuparin muna nito ang mga gustong gawin sa buhay bago magpatali sa kasintahan nito. Saan ba tayo pupunta? Itong mga batang to talaga. Reklamo niya isang umaga. Pagkatanggal ng piring, bumungad sa kanya ang isang grocery store na maraming namimili. Kumunot ang noo niya at nilingon ang mga anak. Ano ba naman kayo? Mamimili lang pala tayo, piniringan niyo pa ako. Ma, sa atin po ang tindahan na ito. Ano? Ngumiti ang panganay niya at niyakap siya ng mahigpit.
Sa perang pinapadala niyo po, nakapag-ipon po kami. Tinayo po namin yung grocery store para may income po tayo at hindi na po kayo bumalik sa ibang bansa. Lumago na po yan. Tsaka tumulong rin po si Tita Stephanie tsaka si Manang Agnes. Happy birthday po, Mama. Umagos ang mga luha niya. Pinagtingin na natuloy sila ng mga tao. Akala niya, wala na talaga siyang mararating pagkatapos maghirap at lokohin ng asawa niya. Gayunpaman, ang mga anak ni Martha ang naging baon niya para magpatuloy sa buhay. Hindi man siya nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi man naging maganda ang relasyon niya ng asawa niya, bawing-bawi naman siya sa mga anak na inaaruga at minamahal niya. Laking pasasalamat niya rin sa tulong ni Manang Agnes at ng matalik na kaibigan niyang si Stephanie dahil tinulungan siya ng mga ito sa pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay. Isang araw, nabalitaan ni Martha na umuwi na rin sa kanilang probinsya si Robert. Hindi na raw nakapag-abroad dahil ipinadeport ng asawa ng naging kabit at isinumbong pa sa agency nito. Sa totoo lang, wala naman talaga siyang pakialam kay Robert. Ang gusto niya lang ay mapalaki ng maayos ang kanyang mga anak, makapagtapos lahat sa pag-aaral at magkaroon ng maayos na buhay. Handa siyang gawin ang lahat para matupad ang pangarap ng mga ito. Alam niyang marami pa silang hirap at pagsubok na pagdadaanan. Pero alam niya rin na malalampasan nila ang lahat ng iyon. Lalo na't mas matatag at mas matapang na sila ngayon. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.